pinakadulong hilaga ng Luzon, matatagpuan ang isang bayang tila hinati sa dalawang magkaibang mundo. Napaka-relaxing at tunay na kapahingahan ang hatid sa atin ng isang mukha nito. Welcome to Saud Beach, guys. Nandito na tayo. Ito yung Saud Beach. Ang ganda ng ambience dito. Ang ganda pala dito. Abang mas wild naman, mas raw, mas maeksena, at punong-puno ng adventure ang nag-aantay sa atin sa kabilang anyo nito. Malalaki yung alon ngayon. Kahapon wala daw. Pero, kailangan ba talagang mamili sa dalawa? Kung pwede naman nating maranasan at i-enjoy pareho, di ba? Kung nasa iisang destinasyon lang naman tayo, patungo sa iisang paraiso. Wow! Ang lakas ng alon, ang lalaki ng bato, crystal clear yung water. Kitang-kita natin. So, napakahaba niyan, guys. Oh. So, titignan natin kung anong mas maganda. Kung yung Blue Lagoon or Saud Beach. In my own simple opinion, sasagutin natin yan mga matatagal ng katanungan para sa sooner na magbakasyon kayo, alam nyo kung saan yung destination nyo. Welcome to pristine beaches of Ilocos Norte, and welcome to Pagudpud. Wow! Good morning, ayan yung napakagandang sunrise, oh. Parang sunny side up egg lang, di ba? And sa episode nating ito, muli na naman nating dadalawin ang dulong lalawigan ng Luzon dito sa Norte. Welcome dito sa ating another episode of Family Bonding and Adventure dito sa lalawigan ng Ilocos. Time check is 6 AM na po, and nandito tayo, guys, sa iconic na arko ng Ilocos Norte. And ito yung ating sasakyan, no? And dito na nga din natin halos inabot yung sunrise, guys. Wow! Good morning! Meron palang police station dito sa mismong arko. And welcome to the province of Ilocos Norte, guys. And this is 441 kilometers north of Manila, o katumbas ng 8 oras na biyahe. So nagsiksikan lang tayo sa iisang van dahil super mahal talaga ng gasolina ngayon. Isa pa, para makapag-banding kami ng husto. Alam nyo ba kung ilan kami dyan, guys? 19. Kasama yung mga pamangkin at mga bayaw ko. And yun matagal na ang usapan sa group chat. Napapanood nyo na sa YouTube ngayon. Wow! Hello, Amban! Kaya naman wala tayong pag-aatubili upang ituloy ang lakad na to. Siyempre, para maisama na din kayo, Wow! upang sabay-sabay nating masaksihan ang naggagandahang dalampasigan, mga kaakit-akit na tanawin. At syempre, para madalaw na rin muli yun isa sa dating pinakamahaba at napaka-iconic na tulay ng ating bansa. And of course, para muling masilayan ang mga kahanga-hanga at naggagandahang windmills ng lalawigan. Wow! Ayan, no? Kaya kung ready na kayo, samahan nyo kami at papasukin na natin ang magandang bayan ng Pagudpud. Wow! Ito naman yung kanilang tourism desk and outpost. And before entering Barangay Balawi, kailangan natin magbayad ng environmental fee. 18. May mga bata. So,
20 pesos po ang adult, while 10 pesos naman ang kids and senior. And this is one-time payment, environmental fee guys. Magagamit natin hanggat nasa Blue Lagoon tayo. Yan, 10 below sir. 10 years old below, 10 pesos. Tapos adult, 20 pesos. Ano yung for the whole stay na yun, ma'am? Ano ba, lumabas kami bukas, punta kami ng babalik. Pagkitayo lang Ha? yung sir. Marami ng tao ngayon, sir. Marami na sir. Pagkitayo lang sir. Sa Romeo. Reasonable din naman yung kanilang environmental fee dito. Pagkitayo lang sir. Ako, Manila kami sir. Manila. Pero yung karamihan dito galing Pangasinan. Mga kapatid ng Navy. Family band din sir. Sa Saudi, iba rin ang bayad. Iba rin yan. Thank you sir. So, yung binayaran nating 20 pesos, para sa Blue Lagoon lang po yan. And another payment na naman, if we're going to Barangay Saud. Anyway, maaga pa naman. Tara, pasyal muna tayo ng Patapat Bridge, guys. Saan lang ba no? Alin? Itong environmental. Yung pupuntahan natin bukas iba din yun. And nandito na tayo guys sa iconic Patapat Viaduct o Patapat Bridge. One of the longest bridge ng ating bansa. Before ha? At 1.3 kilometers, dito pa din yan sa Barangay Balawi, connecting Barangay Pansian to other northern end of this bridge. And yan yung last barangay ng Pagudpud before entering the province of Cagayan. Tara, picture muna tayo dito. Tahimik ngayon dito and halos tayo lang ang tao. Jackpot! Wow! Time check is 2 PM na po. Nandito tayo ngayon guys sa Patapat Viaduct. Ito yung isa sa pinakamahabang tulay ng ating bansa. 1.3 kilometers, pero noon yun. Dahil marami nang naglabasan ngayon na mahahabang tulay. So, part pa rin to ng ating Pagudpud. Pagudpud Escapade 2026. Wow! Siyempre, nandito tayo ngayon para sa comparison ng Saud Beach at saka Blue Lagoon Beach. Dahil marami akong nakikita nagtatanong sa Facebook. Ano nga ba mas maganda? So yan ang sasagutin natin sa episode na to. For the meantime, tignan muna natin yung ganda ng Patapat Viaduct. Ang ganda din talaga dito, napakasinik. Kaya naman madaming turistang nagpapapicture at sumasadya dito para gumawa ng bagong moment and memories. Wow! Yan no, ang lakas ng alon, ang lalaki ng bato, crystal clear yung water. Kitang-kita natin. So, napakahaba niyan guys oh. Isa sa proyekto ng dating administrasyong Marcos noong dekada 70 at nagbukas naman sa publiko noong dekada 80 para sa mas ligtas at maginhawang biyahe dito sa norte na ngayoy signature shot na ng Pagudpud. Wow! Isang kalsadang nakadikit sa bangin at nakatanaw naman sa walang hanggan at malawak na dagat. Ito ang Patapat Viaduct. Wow, solid dito. Andito pa rin tayo guys sa Barangay Balawi and approaching na tayo sa Blue Lagoon. Time check is 2:30 PM na po. Unahin na natin ito dahil mas malayo-layo ito compare sa Saud. This is 9 to 10 hours drive o higit pa, depende yan sa inyo. And 569 kilometers po from Manila and mararating na natin itong Malaparaiso at pambihirang ganda sa parteng ito ng Pagudpud. Napaka-solid po dito guys. And ang gustong gusto ko talaga dito,
is yan mga structure nilang napaka-raw. Mga natural landscape ng area. And yan yung mga maliliit na homestay and transient houses along the road na napakasimple talaga. Yan, nothing fancy, walang luxury, but rustic feels. Rustic community. Yung vibes na ramdam natin na nasa probinsya talaga tayo. Backdrop natin yan mga nagagandahang wind turbines. At syempre, yun magandang karagatan dito. Approaching tayo sa Blue Lagoon. And isa nga itong Bantay Abot Cave sa mga napupuntahan natin pag nasa Blue Lagoon tayo. Marami at sunod-sunod yung mga mapapasyalan dito. Yan, isang picturesque rock formation na dinadayo dito. Ito naman yung dating pinakasikat na resort dito. Ito yung Hanas Beach Resort. But sad to say, wala na po ito ngayon. Tanging bakas na lang ng masayang kahapon ang makikita natin dito. And abandon na po ito few years ago. Sayang. Kaya naman ngayon nagkaroon na ng pagkakataong mamayagpag yung mga small players dito na homestay and transient houses. Isa na nga dyan yung tutuluyan natin ngayon. Anyway, nandito na tayo guys. Welcome to Blue Lagoon. Magche-check-in na po tayo. At last, nakarating na din tayo sa ating unang destinasyon guys. Ano ka sa ngalon ngayon? Hindi po sir. Sakto lang po. Ilan ang kwarto mo ate? Tatlo po sir. Ito po siya. Lahat-lahat na yun. So 7 lahat to. Opo sir. Ito po, welcome dito sa Romeo's Homestay. And ito ang ating magiging accommodation and crib ngayon dito. Meron itong 3 bedroom with own bathroom. Each room ay air-conditioned na and may mga extra mattress. At 7,000 pesos po ang rate nito due to peak season. So, magmumura din naman ito after ng Holy Week and pagsapit ng lean season. 3 bedroom po ito and bahala na kami magsiksikan later. Wow! Gaya nga ng sabi ko, ganito kasimple yung karamihan sa mga homestay dito. Nothing fancy, as long na may matutuluyan tayo, goods na yun. So lahat may banyo pala, no? May sariling bathroom po lahat po. Saan ang ilaw nito? Ayan, nandito tayo sa Romeo, guys. Ito yung kwarto. Good for 1, 2, 3, 4, 5. Good for 5, te. Opo sir. Ito, 4 po. 4. 4, 5, 13. Ay, 9, sorry. 10, 11, 12, 13, 14. Tapos dito po sir. Ay, po kayo mag-view po dito. Saan kami magluluto, te? Sa baba po sir. Meron? Yan. Yan, dyan pwede na dyan maligo. Opo sir. Hindi ba malakas ang alon ngayon? So, meron tayong sariling balkonahe dito. And wow, tignan nyo naman yung napakagandang view. Napaka-solid dito. Kitang-kita natin yung magandang cove ng Blue Lagoon, guys. Yan, nasa harap lang po natin. Kasya ba kami? Opo sir. Kasya yan? Medyo masikip nga lang yung eskinita papasok ng kanilang parking. Pero dito sa likod, talaga namang very spacious. And take note ha, solong-solo po natin to. 5 to 6 cars or more, goods yan dito. Ito yung magandang unit ng Romeo's Homestay o si ate, invite kayo ni ate. Yung father niya may-ari. Father mo may-ari, te? Invite mo sila. Yeah, si ate. Pwede na kami magluto doon. Pwede po dito sir. Ito ang dining natin. Wala tayong to-share na ibang transient Wala yan. na po. Ay, meron po available na room po sa likod pero wala. Sa inyo rin? Opo sir, pero wala akong reservation po dun. Time check is 4:30 PM na po and magsuswimming na tayo. Napakakalmado ng tubig ngayon. And kararating lang natin dito. Nandito na tayo sa Blue Lagoon. Ito yung community dito.
napaka-raw, napaka-simple. And yan is part ng Hanas Beach Resort na matagal nang abandoned at nadali ng mga previous na bagyo. Ito yung Blue Lagoon na matatagpuan dito sa Ilocos Norte, Pagudpud, Ilocos Norte. So marami ang nagtatanong, ano nga bang mas maganda? Blue Lagoon or Saud Beach? So yan ang sasagutin natin kaya nandito tayo. Unahin muna natin tong Blue Lagoon. So ayan guys, napakabanayad at kalmado ng alon ngayon dito. Di gaya ng mga naunang punta ko dito. Konti lang ang tao at napakatahimik din ngayon dito. And ayan yung isa sa magagandang attraction dito. Yung kanilang mga naggagandahang wind turbines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, meron tayong 6 na wind turbines na very visible dito sa kinalalagyan natin. White sand siya pero may bato-bato. Medyo mabato. Pero so far, clear. Clear yung tubig. Ito, malalaki yung bato. Masakit sa paa. Woo! Welcome to Blue Lagoon! Napakaganda, napakakalmado ng tubig guys. Medyo mabato lang pero pagdating mo dito sa kinatatayuan natin, wala na. Wow! Pinong buhangin na guys. So, gagawan natin to ng review against sa Saud bukas. Bukas sa Saud Beach naman tayo. Good morning guys. Ito yung magandang scenery dito sa umaga. At yan naman yung perfect sunrise orientation facing the cove of Blue Lagoon. And dito naman sa likod, di lang ordinaryong likod bahay to o parking. Kundi dito naman kumakaway yung mga naglalakihan at kawili-wiling mga electric fan nitong lalawigan. Wow! Good morning, Blue Lagoon! Morning guys, dito tayo sa Blue Lagoon ngayon. Ito yung napakagandang scenery dito pag umaga. Ayan yung mga naggagandahang windmill dito. Ang bilis ng ikot ngayon. And dito naman yung mga jet ski dito and banana boat. Naka-prepare na para sa whole day of fun, excitement, and adventure. Kung mahilig kayo sa water activities, available yan dito guys. Nandito tayo ngayon sa Blue Lagoon. Yan, may naliligo na guys. Super lamig ngayon. Ang lakas ng hangin dito. And yung buhangin naman, no? Wow! Napakapino. White powdery sand yung buhangin guys. Ito naman yung ilan sa mga transient, homestay, and resto na makakainan dito. Ang dami din yan dito guys. Napakasimple ng mga structure dito. Nothing fancy. Karamihan nga sira-sira pa na talaga namang nagbibigay ng rustic feel dito sa kanilang simple, tahimik, pero magandang community na talaga naman gustong-gusto ko. Wow! And just along the road, sumasalubong sa atin itong napakagandang alignment nitong mga coconut trees. Tara, pasyalan natin banda doon. So far, malinis naman yung lugar maliban sa mga sira-sira dito, dulot ng mga previous typhoon. And kung nakikita nyo yung malalaking building na yon, yun yung dating sikat na sikat dito, yung Hanas Beach Resort, na medyo matagal-tagal na ding na-abandoned dahil sa ilang problema na di na natin uungkatin pa. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon mamayagpag itong mga small players na mga homestay dito. And napakaganda nga nung sunrise. Sunrise setting pala dito sa Barangay Balawi guys. Perfect din mag-jogging-jogging at maglakad-lakad dito tuwing umaga. Madami pong mga papasyalan nearby, yung mga naggagandahang rock formation dito. So nilalakad natin ngayon yung direction papasok doon guys, para makita natin kung anong makikita doon. So mula nung nawala yung Hana,
Sila ang namayagpag dito, yung mga small players natin. So dito may hammock, napaka-relaxing. Welcome to Blue Lagoon Beach, Pagudpud, Ilocos Norte. And dito, iba naman yung eksena dito. May maliit na stretch na ng itim na bato-bato. Unlike doon sa tapat natin, talagang malinis. Ang sarap ng hangin dito. Woo! Lalong lumalakas yung ikot ng mga wind turbines. And kung natatanaw nyo yung dalawang rock formation na yon guys, yun yung Dos Hermanos Island. Kayang-kaya nating puntahan yan barefoot during low tide. And dito naman, napakaganda din ng spot dito. Napaka-private na po dito. Wow! Ito guys, naghahanda na po tayo ng lunch and preparation for checkout na din later. Dito na tayo kakain ngayon dahil super init talaga sa baba. Exposed na exposed tayo sa araw mula doon sa kanilang dining area. And meron nga tayong ginintuang yellow pin dito. 600 pesos po ang kuha namin dito, pero makukuha natin to ng 300 plus lang sa Manila. Grabe. So kung ako sa inyo, better mamili na tayo sa other nearby town except dito sa Pagudpud and Bangi. Medyo may kamahalan po yung mga bilihin at essentials dito. Ayan, di na nga kinaya nitong mga naglalakihang electric fan natin yung exposure natin sa init dito guys. Oh no! And kasalukuyan nagbabanding kami dito and nagpe-prepare na din ng lunch. Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo yung kinalalagyan natin dito guys. So paglabas natin dito, very commercial talaga. Halos lahat tindahan. Ayan o, Romeo's Homestay. Wow! And just across the street lang yung napakagandang Blue Lagoon. So far, nag-enjoy naman tayo dito and doon tayo sa second floor guys. Nasa likod lang din natin yung ilan sa mga wind turbines dito. And dito yung papasok ng kanilang parking. Medyo makitid. So, madami din palang paninda si Romeo's dito. From mineral water, soft drinks, mga alak, hanggang sa salbabida at kung ano-ano pa, kumpleto sila guys. Nothing to worry tayo. And ang ganda nga talaga dito. Ito, paalis na din tayo and huling sulyap na natin to mula dito sa kanilang balkonahe. Ayan o, turquoise yung color ng tubig ngayon and napakalakas din po ng hangin dito. For sure, mamimiss natin to guys and di ko lang alam kung kailan ulit tayo mapapadpad dito. Oh no! Ayan o, sira-sira yung mga nakikita natin dito guys. Mula sa kisame hanggang sa bubong ng kapitbahay. Yan yung hinagupit ng mga matitinding bagyo last year. Check out na rin tayo guys. Lipat tayo sa kabila. So far, enjoy naman yung stay natin dito sa Romeo's Transient House. Romeo's Homestay. Barangay Balawi, Blue Lagoon, Pagudpud, Ilocos Norte. Hello!
Ano yan? Wow! Isa pa. Wow! And nandito na tayo sa isa pang paraisong ipinagmamalaki din sa bayan ng Pagudpud. 19 kilometers or 30 minutes drive mula Blue Lagoon, mararating naman natin ang barangay ng Saud, kung saan matatagpuan natin ang isa pang magandang beach destination na dinarayo sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa isang chill at relaxing na bakasyon, ito ang Saud Beach. Di gaya ng Blue Lagoon, mas mahal po ang beach access dito. Ano yun, one time payment yun 50 pesos, sir. Bukas pa na. Wala ba ibang beach dito? 50 pesos po ang adult, while 40 pesos naman for student and senior. And nalibre na nga po namin yung mga kids. Kuya, yung mga bata, may full payment ba yun? Ilang kono, sir? 7, tatlo. Ha? Ikaw. Daw, ba't mo sinabi? Ito 7 yung dalawa. Siya lang 8. And take note, yung babayaran natin dito is good for whole day lang. One time use. Bukas, panibagong bayad na naman guys. Anyway, ang good news, hanggang 10 PM po sila. Palagay ko ma-enjoy at masusulit naman natin yung 50 pesos natin guys. Grabe! Paraiso! Welcome to Saud Beach guys. Nandito na tayo. Ito yung Saud Beach. Ito yung matinding kakumpetensya ng Blue Lagoon kung Pagudpud ang pag-uusapan. Ang ganda pala dito. Super lambot ng sand guys. Lumulubog yung paa ko. Pinong-pino. White powdery sand. You know, ang ganda ng scenery doon. At yung tubig dito, napakakalmado at kulay turquoise. Ayan, ang daming coconut trees. Ang ganda ng natural landscape. Grabe, impress ako dito. Tara, tignan natin yung tubig. Yan, so far napakabanayad ng tubig. Pwedeng pwede sa inyong mga chikiting. Clear guys, malinaw yung tubig. Time check is 4 PM. Nandito tayo sa Saud Beach. Ang ganda pala dito guys. 50 pesos po ang entrance dito. Yun yung pinaka-environmental fee. Mas mahal siya compare sa Blue Lagoon. 20 pesos lang ang binayaran natin sa Blue Lagoon for the whole duration of our stay na yon. While dito, 50 pesos per day. Every time gagamit tayo o mag-a-avail ng kanilang beach access. Ang saya na din dito. Sobrang saya. Lahat masasaya habang papalapit yung sunset guys. And ito yung mga nagbabanana boat dito. And just like Blue Lagoon, dumadami na din yung mga nagwa-water activities dito guys. Wow! Crowded na yung place na dating nakilalang tahimik. Ngayon, di na ganun kasi rin dito. Parang mas crowded pa nga siya at mas buhay kesa sa Blue Lagoon ngayon. And kahit mas mahal dito, parang dinudumog ng mga bakasyonista dito. Ang daming tao dito. Ay, tingnan niyo yung mga teenager, puro picture. Ay,
Ano yata to para dahan yata to ng mga nagbabanana boat ni mga nagwa-water activities. Doon ang liguan talaga. Ito na, lulusong na tayo. Pinong-pino yung buhangin guys. Walang bato. Meron din palang bato dito. Parang Blue Lagoon din. Natural na karakter yata ng dagat dito guys. Mabato din po dito. Mas maraming bato-bato pala dito guys. Saka may mga seagrass. Dito sa Saud, may mga seagrass saka bato-bato. Di gaya sa Blue Lagoon. Pinong buhangin, yun natatapakan natin. Dito madami. Madami tayong natatapakan, iba-ibang texture. Yan no? Midnight Resort. And my mountain. Nandito kami sa Saud Beach ng Ilocos Norte. Pero enjoy na enjoy yung mga anak at pamangkin ko dito guys. Medyo nag-iiba-iba nga lang yung level dito. Kaya't kailangan natin silang bantayan at all times. And heto't palubog na din yun ating haring araw guys. Sunset na guys. Sunset na guys. Kung sa Blue Lagoon may maganda tayong sunrise, dito sa Saud, napakaganda ng sunset guys. Wow! And after natin masaksihan yung napakagandang sunset yesterday, muli kong binalikan yung dagat dito sa Saud. And ito nga yung maliit nilang rock formation dito. Wow! This is just 1 minute walk from our homestay. Yun nga lang nakabakod yung kanilang beach, kaya limitado yung ating access sa dagat. Oh no! And kailangan natin ng another payment for another new day of activities dito. Anyway, nandito tayo para magkaroon ng apple-to-apple comparison yung Saud Beach at Blue Lagoon Beach guys. Wow! Sa parehong oras at parehong pagkakataon. Yan, kung gusto nyo naman mag-paddleboard o kaya naman mag-kayak, pwede tayong mag-rent dito. Huwag lang kalimutan magsuot ng vest. And available lahat yan dito sa 3M's Water Activities and dito sa likod. Yan, may maliliit na mga cottages dito. And totoo ngang napakatahimik dito guys ngayong umaga ha. Pero mamayang hapon, fiesta na po ulit dito. Oh no! So as early as 6 AM guys, marami nang nagwo-water activities dito. Ayan, meron ng mga nagje-jet ski. Wow! May mga windmills doon, kaya lang di natin kita dito unless pupunta tayo doon, bandang gitna. And time check now is exactly 6 AM. And kung mapapansin nyo,
mas madami-dami ng tao dito ngayon compare kahapon ng 6 AM sa Blue Lagoon. And halos nasa gilid na nga lang yung mga tao. Di sila ganong makalayo dahil nag-iiba-iba yung level dito. May natatapakan tayong biglang lalim at iba't ibang texture guys. Parang mas crowded rito. Ewan ko lang, depende siguro sa time o ano. Pero mas crowded dito compared doon sa Blue Lagoon. Parang mas maraming turista dito guys kaysa doon sa Blue Lagoon. And ang nagustuhan ko dito, yung sand nilang napakalambot guys. Eto oh, grabe, napakapino talaga. White powdery sand. Ayan, talagang lumulubog yung paa natin dito. Napakalambot guys. So yung 50 pesos nyo rito, pwede kayong gumamit ng mga facilities nila like yung mga CR, kanilang rest area, meron din ditong volleyball. Pwede kayong maglaro dito basta't meron kayong bola. So ayan, kakataas lang halos ng ating haring araw. And preparation na din tayo maya-maya for checkout guys. Dito meron silang mga souvenir items and pasalubong. Mga t-shirt at kung ano-ano pang pang-swimming. Available yung mga salbabida para sa inyong mga chikiting. And dito naman yung kanilang tourist rest area sa tabi ng gate in front of their tourism desk. And para naman sa ating accommodation dito sa Barangay Saud, only 1 minute walk to Saud Beach. And ito ang highly recommended ko. Almost pa-check out na rin tayo guys. And dito nga tayo nag-stay sa Kindoy Homestay kay Ate Lizelle. Kuya, anong street? Anong street to? Barangay kasi ito. Barangay. Hindi nga singulit yung bahay. Barangay sa Thank you. Pa-check out na rin kami. So ito may tindahan si Ma'am Lizelle dito. Ito yung kanyang homestay, transient house. May katabi din siya dito, Marian and Alex Homestay. Picture lang ako sa inyo. Sige. Pinaplug na siya eh. Kung nakikita kayo, mas marami. Bali, ano to? Bali, tatlong rooms. Ay, tatlong unit po. Tatlong unit. Bawat unit po. Malikot po may, ano din po may, ano din po, may kusina. Ito yung 8,000 niya, te. Pagka peak season yan yung price niya. So magkano itong tinuluyan namin? Ito pag, ang regular po na, pag mga 15 bucks po, mga 5,000. 5,000. So malaki rin yung difference niya pagka peak season. So anong sinaserve mo rito sa tindahan? Ano? May mga short orders ka ba? Yan, kumpleto ka ng mga basic essentials. Pagka may mga nakalimutan yung mga guests. Kasi pag minsan ng gabi na dalating, walang ano, malayo pa lang ang mga tinatindahan. Malayo. Ito, quick glimpse lang po tayo sa kanilang unit. So far, malinis naman at napaka-hands-on ng may-ari. 2-bedroom lang po ito, and ito yung first room. 6 to 7 na kaagad ito kung pipilitin natin. And tignan naman natin yung second bedroom guys. Good for 4 to 5 din po ito since may mga kids kami. Marami din CR sa labas kaya no problem tayo. And may mga extra mattress dito na pwedeng ilatag para sa mga kids natin dito sa sala nila guys. So far, okay dito. Welcome na welcome tayo and nag-enjoy kami ng husto dito guys. Thank you kay Ate Lizelle. Thank you sa Kindoy Homestay. Dito ito sa Kindoy Homestay guys. So enjoy na enjoy po yung pagudpud natin sa Barangay Balawi at dito sa Saud Beach, Barangay Saud. So talagang ang ganda dito sa pagudpud. Yung boat beach nila, yung Saud and yung Blue Lagoon, parehong maganda.
medyo pricey lang dito sa Saud, guys. And mahirap mamili eh. Pareho silang may kanya-kanyang character. Pero ang gustong-gusto ko dun sa Blue Lagoon, guys, yung ambience niya, yung view. Naka-cove kasi yan, tsaka mas konti yung tao. Ang ganda ng mga scenery doon. Both side is mountain, pati likod mountain, tapos may mga windmills. Unlike dito sa Saud. So, mas prefer ko ang Blue Lagoon. Honestly. Oh, white lady. Lele, salamat. Ayan, happy ang lahat. Napakasarap po ng ating pagudpud experience ngayong summer of 2026. Salamat, thank you. Salamat sa mga tinuluyan namin dito. And for more Ilocos Norte experience and adventure, sundan nyo na lang kami sa mga susunod pang episode. And dito na po natin tatapusin ang ating napakasarap na pagudpud escapade. Thank you all for watching!